Ayan. So, eto po, welcome ulit sa mentorship, SMC Expert Solutions, Understanding Smart Money Concept in a simplified and the easiest way possible. Magdi-disclaimer muna ako before tayo mag-start. I am not a licensed or certified financial planner advisor. All content of the mentorship is for education purposes only. SMC Expert Solutions and I will not be held liable for any actions taken by you as a result of what you learn or see. What I teach is perspective only. Any trades taken, any losses, profits made in the financial markets are under your discretion and your own responsibility. Everything should be back-tested, demoed, forward test, and any decisions to do with investments of any sort are entirely your choice. So, ayun. Yung request ko po sa mga students, ito yun, mag-back test, mag-demo, at saka yung forward test. Kasi hindi ko po sasabihin sa inyo na, ay sige, mag-enroll kayo sa akin after 1 month lang, 2 months lang, magiging profitable kayo or consistent or magiging funded trader. Hindi. Kumbaga, andito po ako para i-guide kayo, i-correct kung may mga hindi kayo naintindihan sa chart. Though wala namang hindi naman 100% yun yung strategy natin, pero kung ano yung alam ko sa technical, ituturo ko pa rin naman or i-correct ko po kayo. Okay? Ito yung first lesson or topic natin, market structure and internal structure. Dito po ako medyo natatagalan sa mga students. As in, pinapaintindi ko talaga to kasi dito, kung hindi mo alam yung structure, yung mga major break of structure or minor break of structure. Tapos, pagbaba mo ng lower time frame, wala na. Parang hindi mo na alam kung bullish pa ba to or bearish pa ba siya. Okay, so market structure. Sir Dong, pakibasa po. Market structure shows us institutional traders where the large majority of the buy and sell positions are being placed in the market. Patuloy po. Internal market structure, minor structure within the range. Then bullish order flow or uptrend will create a higher high, higher low, higher high, higher low. Demand will be respected, supply is failing. Then bearish order flow or downtrend, sa downtrend is will create a lower high, lower low, lower high, lower low. Supply will be respected, demand is failing. Okay, thank you po. Market structure, ayan, meron tayong bullish. So kapag bullish ang order flow natin or ang structure, si market gagawa siya ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, okay? Kapag bearish naman, so si market, alam naman natin to gagawa siya ng series of lower highs, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So kapag nasa bullish order flow tayo, mas better or mas maganda po kung hahanap tayo ng buy opportunity. So kapag nabe-break ang higher high structure, so ibig sabihin uptrend or in control naman yung mga buyers, okay? Ali, question. Dito, pwede ko bang i-trade yung sell or pwede ba ako mag-counter trend? Pwede po, pero make sure na may confirmation ka sa lower time frame. At saka, wag mong isa-set na take profit etong previous low na to kasi nasa bullish order flow tayo. Kumbaga, ang tinitrade mo dito is yung retracement niya lang para mag-create ulit siya ng panibagong high. Okay? Kapag bearish order flow naman, eto, so in control yung sellers, respected yung supply natin. So higher, lower high, lower low, lower high, lower low. Hanggat nabe-break or gumagawa si market ng lower low, okay, so break of structure to, mas maganda po kung hahanap tayo ng sell opportunity. Pero, paano Sir Dong, question po, paano kung ang nangyari is ganito? Na-break to, ano na yung magiging bias mo dyan? Na-break yung lower high. Possible uptrend na. Okay, tama. So, possible uptrend na, pero hindi pa confirm. Okay, hindi pa confirm yung trend na pa-bullish. Kasi etong break of structure na to, pwedeng maging liquidity grab lang siya or manipulation, tapos itutuloy niya ulit yung trend pababa. Okay?
So, ayun. Yung internal market structure naman, ito yung structure natin within higher time frame market structure. Kunwari, ito po, nasa daily time frame tayo. Tapos, ito naman, H4. So, kunwari, H4 time frame yan. Okay. So, makikita natin, ito, pa-bullish siya. Pero kapag nakita mo na na-break yung higher low mo ng H4, ito, possible na, ito na yung start ng retracement niya. Okay? So, kapag na-break to, retracement, start of retracement lang yan. Kasi hindi pa yan reversal. Bakit hindi pa yan reversal? Kasi ito yung pinaka-major low natin. Okay, so for example, ito. Create ulit siya ng higher high, low, lower high, low. O kunwari, ganito yung ginawa ni market. Ayan. Kunwari, meron kang ano dito, sir. Ayan, Sir Dong. Meron kang supply dito. Iti-trade mo ba yan? Or meron kang order block? Magsisell ka ba dito? Possible. Oh, pwede rin. Pwede. Okay. Okay. Ngayon po, since alam na natin yung market structure, extend natin ito. Ayan siya. So dito po, ako, hindi ko na, siguro kung meron akong makitang confirmation dito, possible. Pero kung yung magsiset ako ng pending order, hindi. Kasi pwedeng, eto na yung continuation ng bullish trend natin ng daily. Okay? Kaya maraming na-stop out na SMC traders, yung tinitrade nila is yung OB, parang magtataka sila, bakit kaya ako na-stop out dito? Eh, hindi nila alam, eto na pala yung start ng bullish trend ng daily time frame natin. Okay? So, clear ba tayo dito sa market structure? Yep. Okay. Clear. Sir Angelo? Sir Angelo, clear po ba sa inyo itong market structure? Move tayo dito. Okay, so market structure, series of higher highs, higher lows. So, tapos na tayo dito. Eto, Sir Carl, example po ikaw, meron ka nakitang wick break lang. Ikaw consider mo ba yon na valid break of structure? Based sa mga pag-aralan ko, yes, it's part of Kasi meron daw 3 ways to identify the break of structure. Apo. So, yes. Okay. Based sa pag-aralan ko Kaya Okay. yun Sige. din yung gusto ko malaman Sa lahat ng yun, sir, sa lahat po ng time frame. So, kina-consider mo yung yung break of structure, dapat ba body close siya or wick break? Most of the time kasi ang ginagamit ko body Pero may mga instances din na kino-consider ko yung weak. Ganyan. Okay, sige po. Okay, dito sa strategy natin, mas parang valid talaga kapag nag-body break siya. Okay, for example, ito yung valid na break of structure natin. Ito naman, yung weak lang, para sa akin, sa higher time frame, sa M5, 5 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour pataas. Kapag weak lang yung nakita ko, hindi ko pa yan i-consider na valid yung break of structure kasi ang gusto ko makita, body. Etong week na to, para sa akin, liquidity grab lang yan or nanguha lang siya ng stop loss. Kasi ang psychology behind ng candle na yan, tumaas, tapos pumasok dito yung mga sellers. Okay, pagpasok ng mga sellers dito, pinush nila ulit pababa. So, ang parang nangyari, nanguha lang sila ng stop loss at saka mga pending orders. Pwedeng dito sa high na to,
ng previous candle or ng naunang candle, nag-grab lang sila ng buy stop, mga buy stop orders, sell limit, tsaka mga stop loss. Pero dito naman, ito, wicks are only considered structure breaks on the 1-minute time frame or seconds time frame. Dati, na-try ko mag seconds time frame, pero po, sobrang refinement na yan. Kaya pinakamababa ko na time frame na ginagamit for scalping or entries, etong 1 minute. So kapag meron ako nakitang wick break sa 1 minute, valid yon para sa akin kasi scalping lang naman. Pero kung 5 minute, kailangan ang makita ko body na siya. Okay? Ito, for a trend to be confirmed, 2 highs or 2 lows must be created. So paano naman yan? Ito, Sir Carl. Galing tayong bullish. Na-break yung structure. Para sa iyo ba, confirm na yung reversal natin na pa-bearish? Let's say meron tayong OP dito or supply. Meron lang significance na possible for me. Kasi babalik pa ako ng lower time frame then kailangan ko pa magkaroon ng series of breakup structure doon and then another order block. Then doon ko ma-confirm na bearish. Okay. So, sige. Ako po kasi, medyo aggressive na trader. So, kapag meron akong isang nakitang break of structure, eto, e-entryhan ko to. Lalo na kung maganda ang RR niya. Yung risk reward, kung nasa 30 pips lang yung magiging stop loss ko dito sa trade na to, iti-trade ko siya. Pero kung medyo malaki, kunwari, ang range niyan hanggang dito siya, let's say 50 pips, hindi ako basta-basta magsiset ng pending order. Kasi para sa akin po, malaki yan na stop loss. So, ang gagawin ko is mag-aantay ako ng confirmation sa lower time frame. So, kunwari, tumaas siya dito. Yung magiging confirmation ko, kunwari, nag-touch na siya dyan. Ito yung buong OP natin. Ang antayin ko dito, yung break of structure ng lower time frame. Tapos, yung magiging entry ko, dito siya. Ayan. So, kunwari, ito yung order block. Dito ako magsisell. Mas maliit ang stop loss mo dyan or ang risk mo. Yeah. Tapos, Okay. pwede mong i-trade kung scalping ka lang. Pwede mong itong i-set na take profit. Ito, or kung gusto mo mag-hold ng trade, pwede naman hanggang dito sa previous low. Pero dito kasi medyo risky. Bakit siya risky? Kasi sabi ko nga kanina, pwedeng ito pong low na to, pwedeng pwedeng liquidity grab lang, manipulation, tapos ipupush yung price paakyat. Kaya yung sell dito medyo risky. Ngayon, para safe, para ma-confirm natin na pa-bearish na yung trend, mag-shift na from bullish to bearish, ang antay natin is yung pag-create na ng dalawang lower low. So dito, meron ka ng isang low. Ito, pangalawang lower low mo. So yung entry mo dito, for example, merong order block. Ito, mas safe to or confirm yan. Kasi na-justify natin na meron na tayong nakitang dalawang structure. Okay? Okay. Clear. Okay, clear. Sir Dong, clear po. Clear. Okay. Sige, Sir Angelo, okay lang po. Na lang. Pagka may tanong ka mamaya, recorded naman to, pwede mo ding Sige po. Sige. So, yun. Mamaya pupunta po tayo sa chart. So, ito. Ito yung example ng internal or market structure and internal. So dito, yung color black, ito yung H4 structure natin. Major structure, itong 15-minute, yung color blue, 15-minute structure natin or lower time frame, internal structure. Etong paakyat na to, or sige, dito tayo. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag na-break to, for example, ayan, na-break, kumbaga, bumalik na siya dito sa pinaka-low na to, yung structure natin. Ito, di ba, merong break of structure dyan. Ito kasi yung madalas na parang
mali na nakikita ko na ginagawa ng ibang mga traders or yung mga students ko din na nag-SMC na. Meron silang nakitang OB. Okay, kunwari, yan, OB to. Ititrade nila yan. Magsisell sila dito. Magsisell sila, take profit nila previous structure. So, ang nangyari, bumabalik, nagpa-profit naman sila, pero iaangat ulit yung price. So, bakit iaangat ulit? Kasi, etong OB na to, invalid yan. Bakit? Meron nang na-break na structure na lower high ng 15-minute dito. Nagigets po ba siya? Yes. Okay. Okay. Ngayon, since bullish ang trend natin, di ba sabi ko kanina, mas okay maghanap ng bullish or buy entry or opportunity. Dito sa area na to, yung naka-break, so pwede mo tong kunin na POI or order block. Okay? Pwede ka dito mag-buy, mag-place ng buy. Target mo, pwede ka dito sa previous structure, previous high, or dito sa pinaka-high na to. Question po dito sa internal. Wala pa naman so far. Wala pa naman. Okay. Sige. So, example, hanap tayo sa chart. Dito muna ako sa yung may replay. Okay, so dito, daily structure ng Euro USD. So parang bearish siya dito. Okay. So ito siya. Start tayo dito. Okay, so dito sa Euro USD, bearish. So punta tayo ngayon sa H4. Pag pumunta tayo ng H4, mas marami tayong makikitang structure or candles dyan. Okay? So yun yung tinatawag natin na substructure or internal structure. So ayan. So ito yung mga internal structure ng H4. Kunwari, ito siya. So, nag-start siya mag-create ng pullback. Tapos, kinontinue niya yung bearish trend. Pero dito, zoom natin. Ayan. So, dito, ayan. Pansinin niyo yung nangyari dito. Nag-liquidity grab lang siya, tama? So, kinuha ng market yung liquidity dito na break niya yung high na to, weak lang yung naka-break sa kanya. After mag-grab yung liquidity sa taas, pinush nila yung trend pababa. Kaya etong week na yan, para sa akin, invalid yan. Invalid break of structure yan. Nakukuha po ba siya? Yes, yes. Yep. So, ayan. Ito yung daily trend natin. Tapos, kung mapapansin nyo dito, nag-create si market ng parang bullish structure. Ayan. So, akala ng iba, pa-bullish na yan, kukunin nila to na order block. Kukunin nila yan na POI. Magbabay sila dyan. Pero, ang trend natin sa daily, nag-touch na siya dito sa POI natin sa daily time frame. So, eto, possible to na ma-violate. Bakit siya ma-violate? Kasi yung trend ng daily, pababa siya. So, mas maganda kung hanap ka ng sell opportunity. So, dito, ito yung mga POI mo for sell.
Yan. So kung na-trade mo to siguro nakapag-partial ka dito. Catch mo to, 30 pips. Yan. Partial mo 20, 1:2 or 1:1. Okay pa rin. So ayun po. Question dito, guys. All good sa akin. Okay po. Sir Angelo, kayo po. Iyan ko na lang po, ma'am. Ipunin ko na lang muna yung Kunin tanong ko. ko. Okay. Sige. Ito. How to understand multi-time frame market structure? Consistent actions equals consistent results. Ito naman, ang ginamit ko po dito, ano kasi pangalan nun? Si Photon na SMC course. Kasi yung sa presentation ko dati, nung nauna, sa market structure, iba siya. So nung nakita ko yung kanya, sabi ko parang mas madaling ipaintindi to sa mga students. So, ayun, parang mas madali siyang i-apply din. So pinapagawa ko ngayon sa mga students, pinapakuha ko yung trading range ng daily, H4, H1, M15. Bakit ko pinapagawa yon? Para alam nila kung nasaan sila kahit magpalipat-lipat sila ng time frame. Okay, so dito, utilizing a set number of time frames for market structure is key to building consistency. So daily time frame perspective, 4H narrative, M15 immediate bias, 1 minute timing entries. So sa ngayon po siguro, sa mga, kunwari, magba-backtest kayo, aaralin nyo siya, pwede muna kayo sa 15 minutes. Tapos pag naging consistent or confident na kayo sa mga entries nyo sa 15 minutes, saka kayo mag-try sa scalping or 1 minute, 5 minute entries. So dito, daily, when is the 4H trend likely to turn? 4H, are we trading a 4H continuation or a pullback? M15 confirms when 4H continuation is ending and pullback is starting, vice versa. 1 minute confirms 15-minute turning point. So know the higher time frame narrative, actively monitor the lower time frame price action, allow the trade setup to present itself. So paano ko siya ginagawa? So sa daily, for example, galing tayong bearish trend tayo. Ito yung daily natin, yung color maroon. Tapos sa 4H, meron kang makikitang structure dyan, parang yung nakita natin kanina. Sa market, gagawa siya ng lower high, lower low. Tapos, ito na yung start ng retracement. Ayan. So dito, once ma-break na to, for example, ma-break niya yung high, etong 4H lower high mo, ibig sabihin, ito na yung start ng retracement. Okay? Question. Ali, pwede ko bang i-trade to? Pwede ba ako mag-place ng buy? Pwede po. Pero make sure na may stop loss ka dyan. Kasi pwedeng tumuloy yan pababa. Okay? So dito naman, pwede ka mag-buy or kung gusto mo, para safe, mag-aantay ka ng lower time frame confirmation. So yung lower time frame confirmation na lagi kong hinahanap sa chart is ganito. Kunwari, ito yung 15-minute natin. Okay? So 15-minute, yung green natin is 4H market structure. Yung color pink is 15-minute. So sa 15-minute, kapag na-break niya yung lower high, ang entry mo, dito naman na siya. Mas mababa ang risk, mas safe kasi meron kang lower time frame confirmation entry. Okay? So let's say tumaas siya. Ayan. So nag-start siya pa bullish yung H4 natin. Pero dito sa daily, huwag mong kakalimutang i-plot kung nasaan yung mga POI mo. Okay? So yung POI, ito yung order block or yung supply. Kapag andyan na siya at nag-touch na yung price dito sa daily POI mo, etong daily na to, for example, meron pa yung order block sa H4, sa H1, mga ganon. Pero dito, let's say, ayan na, nag-touch na siya. Tapos, meron ka nakitang order block dito. Sir Carl, iti-trade mo ba yan? Magbabay ka ba dyan?
to, break of structure naman to. Pwede naman, pero syempre low risk lang kasi tumama tayo sa higher time frame POI eh. So most probably continuation na siya ng bearish. Okay, so tama. Dito, okay din yun. Pwede kang mag-buy kung may confirmation or maliit lang yung i-risk mo sa account or maliit lang na lot size. Huwag mong i-all in kasi possible, i-violate yan, magtutuloy yung trend pababa. Bakit? Kasi binalikan na yung daily lower high mo dito. So, kumbaga, tinest na niya yung order block natin, binalikan na. So, eto na yung possible na panibagong lower low structure ngayon sa daily time frame. Okay? So, ngayon, dito naman sa green H4, H4 trend, kung gusto mo ng confirmation, sabi ko nga, same pattern, ang antay natin is yung change of, break of structure muna. So, break of structure, ayan. Dito ka e-entry kapag meron ka nakitang ganyang structure. Okay? I-try ko hanapin yung trade ko na ganito para makita nyo yung kung paano yung entry or execution ng trade sa lower time frame. Ito. Oh, Sir Angelo, sige po. I-discuss ko din yung liquidity graph. Okay, so eto, ang nakita ko dito sa GBP-JPY, parang kung titignan natin siya, bullish. Sobrang ano na siya. Parang overextended na to, paakyat. Hindi pa siya nagre-retrace, okay? So ako, hindi ako naghanap ng buy opportunity dito sa taas. Hindi ako kahit ano yan, demand zone yan, at saka to, hindi ko siya kinuha, hindi ko siya tinrade. Bakit? Kasi ang hinahanap ko is yung bearish move or yung retracement niya. So dito, ganito ko siya pinlat. So ito yung example. Ito yung low. Ito yung high. So ito yung H4 trading range ko. Kapag ito na-break, bullish pa rin ang trend. Pero kapag ito na-break, bearish na. So, hahanap na ako ng order block sa taas. Okay? Play natin. So, tumaas pa rin siya. Ito pa rin yung high. So, wala pa rin. Yan. Okay. So, ito, na-break yung high natin. So, ang ginawa ko dito, in-adjust ko to. Ito yung minonitor ko na low. Okay? So, etong range na to ngayon. So, bakit ito yung kinuha ko na low? Bakit ko siya in-adjust? Kasi kung antayin ko pang ma-break is etong low na to, parang ang tagal ko makahanap or baka mapag-iwanan na ako ng trend pababa. Wala akong makitang POI or baka hindi na balikan yung entry. Okay? So, play natin. Okay. So, eto, nung nakita ko tong confirmation na to, kinuha ko to na OB or supply or entry, okay? Linagay ko dyan, H4OB. Pero hindi ko yan tinrade kasi malaki yung pips or magiging stop loss ko dyan. So parang nasa 50. O sabihin natin 60 pips yan. So ginawa ko, bumaba ako ng lower time frame para maghanap ng may clean na move. So ang nakita akong refinement dyan is eto. So ito yung H1OB na kinuha ko. Bakit ko kinuha yan? Kasi ito yung parang naging structure niya. Yan. So, kinuha ko na valid kasi naka-break din siya ng structure dito. Ito yung naging entry ko dyan. Short. Stop loss ko dito nasa 25. Yan. Take profit ko, previous low. So, ito siya.
Okay, so ayun. Nag-touch na yung price dito sa POI ko. Okay? Ang ginawa ko from H1OB, bumaba ako ng 15 minute. So dito sa 15 minute, eto ngayon yung low na kailangang i-break niya para ma-confirm ko yung bearish trend. Okay? So wala pa rin na-break. Wala pa akong confirmation dyan. So yung nangyari dito, nung nakita ko, weak lang siya. So para sa akin, hindi pa confirm yung bearish sa lower time frame. Okay? Wala pa akong confirmation. Ayun. So nung nakita ko to na na-break, merong body close below, kinuha ko to. Dito ako naglagay ng panibagong entry. Alam ko, London session 2. Yan. So parang ganyan, 9 pips ang stop loss. Take profit hanggang dito. Tingnan natin. So confirm. Ayun, na-trigger siya dito. Yan. Kung gusto mo mag-partial dyan, kunwari, nakapag-trade na kayo, pwede na din kayo mag-TP. Kunwari, scalping ka lang, pwede mong iset to na take profit. Or etong mga previous low na yan, pwede. Ako po, kaya ko hinold yung trade dyan, kasi tina-target ko yung low dito sa higher time frame. Ito. So, ang tinatrade ko na dito, ito yung pag-create na ng market ng dalawang lower low. So, parang, ano na siya? Risk entry siya. Ayan. Kasi wala pang confirmation. So, ito yung tinatrade ko dyan. Yung paggawa niya ng pangalawang lower low. Okay? Ayun. So, ganyan na ako maghanap ng mga POI or yung mga possible entry sa market. So, higher time frame muna, higher time frame OB, tapos pababa. Pag nag-touch na sa POI, doon ako nag-aantay ng mga confirmation. So, maliit lang ang risk dito, tapos dito, pwede ka magdagdag. At saka maliit lang ang magiging stop loss mo kasi 15-minute OB ang tinitrade mo. May question po ba kayo dito? Wala pa naman. Wala pa naman. Sir Carl? Tanong ko lang, ano nga uli yung dalawang line na yan? Yan ba yung previous low and previous high? Tama? Apo, eto siya sa H4. Okay. Ito yung high and low. So, na-break na Ayun. siya dito. Ito yung break of structure natin. Valid. Para sa akin, naging valid break of structure. Bakit? Nag-body close siya. Ito naman, nung nakita ko to, sabi ko, possible akyat pa ulit to kasi nag-weak lang siya. So, hindi siya solid body, pababa. Meron pa kasing, parang, eto, i-discuss ko mamaya. POI din yan, yung weekly. So, Okay. kung alam nyo din po, or mga nakita nyo sa chart ko, may mga WT ako na binalagay, yung week 3. Kasi yung week na yan, liquidity yan sa lower time frame din. Or may OB din dyan. Okay? Dito, mamaya ko na i-share pagka na-discuss natin yung order. So, clear tayo dito, guys. Yep, clear. Thank you. Sige. Pwede po itanong mo manipulit yung sa order block and yung POI? Sir, i-discuss po natin mamaya. Sige. Siguro after neto, doon na tayo. So, eto naman, trading mastery. Sir Carl, pakibasa po. Okay, sure. 4H bearish trend, expectational order flow, and the flow, 4 hours lower low and lower high. To create a new 4-hour lower high, the lower time frame switch bullish for the 4-hour to pull back. When the price returns to the previous 4H strong lower high, our expectation is for the price to sell off, but anything can happen. So our mission is to observe how the price develops around this area and listen to what the market communicates to us with a neutral mindset. Lower time frame structural development within the higher time frame POI help guide us to be in the flow of the market and execute in the harmony with the market. It's all the mechanical framework to help us through the order flow of the market.
Okay. Thank you po. So yan, trading mastery, yung kanina daily tayo nag-start. Ito naman sa 4H. So sa 4H, si market nag-create siya ng bearish order flow, gumawa siya ng lower high, lower low, lower high, lower low. So ganito yung pinapagawa ko, pinapakuha ko yung trading range from daily. Kunwari, gusto mo ng weekly mag-swing. So yun yung parang imo-monitor mo na structure or i-check mo na structure. Okay? Ako po kasi ano lang din, scalp and intra, madalang lang. Ngayon, tinatry ko mag-swing, pero hindi ko kasi kaya mag-hold ng trades ng like 2 araw, ganyan. Pero yun po yung pinapractice ko ngayon kasi sanay talaga ako sa scalping at saka intra lang. So dito, sabi nga dito, anything can happen. Pwedeng yung order block natin dito or yung supply, kunwari, nag-touch siya dito, pwede siyang tumuloy paakyat, pataas, okay? Kaya, lagi dapat tayong may stop loss above ng OB or supply natin. Sabi ko nga, okay lang ma-stop out ka kasi kayang-kaya naman niyang mabawi pagka may nakita kang opportunity sa market. Pero dito, kung ako po, maglalagay ako ng pending order dyan. Kunwari, ito yung supply. Pending order dito, stop loss above. Tapos, sa lower time frame, yun na yung aantayin ko na. Ayan, break of structure. Tapos, entry dito. So, ito, mas safe na entry yan. Kasi na-justify mo or meron ka nakitang confirmation sa lower time frame. So, pwede nang mag-continue yung bearish trend. Ito yung lagi, previous structure for take profit. Okay? Tayo sa... Okay, so start tayo sa daily. So, ito yung trading range ng daily. Ganito po ang gawin nyo para daily high. Tapos, ito yung daily low. Ito, pwede mo tong kunin na internal high. Pero yung major swing natin, ganyan ko po pinaplot. So, ito yung pinaka-major. Ito, internal lang siya. Okay? Or minor lang. So, dito, pagpunta mo ng 4H, hanapin mo yung structure mo ulit. Dito, ang nakikita ko na H4 structure, ito pa rin siya. Tapos, okay, so dito, ito pa rin yung structure natin sa H4. Okay, ito yung low, ito yung high. Dito kasi, kaya ito pa rin ang kinuha ko, may iba, yung mga nauna kong students, parang ang kukunin nila, ito yung ipa-plot nila na low at saka high. Ito yung trading range nila. Dito kasi, sa structure na to, wala pang nakaka-break or wala pang nagbabody close above or below dito. Kumbaga yung price is nag-consolidate, nagko-consolidate lang siya dyan, ranging. So wala pang confirmed structure. Pero once ma-break na to, kunwari, weak yan, or body close, saka pa lang natin i-adjust yung structure. So dito na yung swing low, tapos ito na yung swing high natin. Nakukuha po ba siya? Yes. Okay. So, ayun. Ito, malaking tulong yan para kahit pumunta ka ng H1, tingnan natin yung H1 structure. Ay, ito na pala yung current price. Okay, so dito sa H1 naman, ang kukunin ko pa ring structure dyan, ito. H1, okay. Ito yung H1 doon. Ito yung trading range natin. Ayun, ang H1. Tapos po, sa higher time frame, ang ginagawa ko, ayan siya, na-analyze ko na to. Hahanapan ko yan ng mga POI.
So, ipa-plot ko to. Pwede yan. Ipa-plot ko lahat ng nakikita ko na pwede nang balikan sa taas. Yan. Pero dito, tingin ko, pwede yung cell, pwede ka dito. Ito yung cell POI or OB. Dito, hindi ako maghahanap ng ano muna, ng position. Kasi pwedeng tumaas, may imbalance ka nandito, tapos may OB. So, pwede nilang i-fill muna yan, tapos before sila mag-continue ulit pababa. Question po dito sa paggawa natin ng trading range. Okay pa naman. Clear Oh, naman. good. Okay. Move tayo dito. Ito mga examples lang naman po. Yan. Dito, akala natin parang ang linis or ganito kadali maghanap ng structure. Pero pag sa live chart, ang dami mo nang nakikita. Kaya kung medyo nalilito ka, kung alin dyan ang minor at saka major, parang magiging mali din talaga yung bias mo. So, yan. Mga examples lang. Next natin, IPDA. So IPDA, Sir Angelo, pakibasa po. Expansion is when the price moves quickly from a level of equilibrium. Retracement, also known as pullback, price will come back to the OB to mitigate their floating position. When price moves back inside a recent price range after an impulse move. Reversal moves the opposite direction. Consolidation, this is the accumulation. When in accumulation phase, it means market is creating liquidity. Price is just moving inside a trading range. Okay, thank you. Ayan, meron ito po yung parang daily cycle na nangyari sa chart. Meron tayong expansion, retracement, reversal, consolidation. So, ano naman yung consolidation? So, si market, pag open yan, makikita natin na magre-range muna, magbe-build muna siya ng liquidity. So, kapag enough na yung mga buyers and sellers, okay, that's the time na meron tayong makikitang expansion. So, bakit siya mag-expand? Para mag-liquidate, para mag-liquidate, pwedeng dito sa side na to, meron silang babalikan na POI or order block. Tapos, after expansion, pwede yung mag-retrace, babalik siya dito, mag-expand ulit, magko-consolidate siya ulit. Tapos, pwede siya mag-reverse, pullback, tapos continuation ng trend. So, eto kay ICT, halos ganito lang din naman. Kapag meron tayong nakitang mga consolidation, expect mo na or i-expect natin na may big move or mga impulse candle tayong makikita sa chart. Kapag ganito, iwasan natin kapag ranging lang yung price or yung tinitrade natin na pair. Mas gamit ang strategy natin sa mga trending. Pero yung USD/JPY sobrang sobrang trending nun. Ako hindi ko yung tinitrade. Parang ang hirap mahuli nung mga parang ang hirap maghanap ng mga POI, pag-iwanan ka ng mga entries. Ako po, ang madalas kong tinitrade, major pairs, EJ, GJ, tapos yun. EU, yun talaga yung madalas. Parang na-familiarize talaga ako sa galaw niya. Tapos, pagka wala akong makitang setup sa EU, saka ako maghanap sa mga ibang pair. So, ganun ang ginagawa ko. Pero nung nag-start, focus ako sa isa-dalawang pair lang. EU, GJ. So, yun yung mga pairs na lagi ko din natitrade. So, question po dito. Wala naman sa IPDA. Okay, move tayo dito. So, ito na. Order block. At ito yung pinaka-backbone, parang backbone ng strategy natin. Sir Carl and Sir Dong. So, familiar naman na kayo dito. Sir Dong, pakibasa po. Order blocks. Using order blocks is all about understanding the story behind each trade and understanding why order blocks exist and how they are used. Understanding this lesson will change your perspective on how you view the financial market. Institutions drive
in heavy drawdown. This is where we come in with our strategy. We look to nawala yata ako. Sorry. We look to enter at this mitigation and follow price them. This strategy is not so difficult, however, it requires practice to understand how OB works. Okay. Sir, patuloy po dito. Yan. What is an order block? An order block are candles where market makers or banks have placed their positions in the market. Footprints of the banks. Set of orders to buy or sell as appropriate, set by an institutional price to make the reverse and drives hard in the direction of the trend. Higher time frame sponsors candle to be respected more than once on the smaller time frame. Also, order blocks sponsor candles in direction of overall trend on higher time frame will work out more often. Okay. Yeah. Thank you po. So, yun, OB, kasi ang strategy ng banks kasi is hedging. So, nag-hedge sila, nagpe-place sila ng dalawang position, isang sell at saka isang buy. Okay? Pero isang position dyan, may malaking volume. So, dito sa schematic na to, tumaas yung price, nag-profit yung buy nila, pero yung sell nila naka-negative or naka-drawdown. Okay? So, dito, ang gagawin natin is antayin natin is yung mitigation or pag-close or pagsundo nila doon sa floating position. So once mag-take profit sila dyan, meron tayong makitang retracement, magpo-pullback yan. So dito tayo papasok. May ibang SMC traders na ang bullish POI or order block nila is etong kailangan bearish candle ang hahanapin nila sa chart. Okay? Pero ako po, yung color, hindi siya nagmamatter. Kahit parehong bullish candle to, kunwari yan, bullish, green candle, kukunin ko pa rin yan na OB. So, kumbaga yung last candle before yung impulse move. Yun ang kinukuha ko. Okay? Tapos, kapag sell naman, ganito naman ang gagawin nila. So, magpa-place ulit sila ng isang sell, tapos isang buy. Yung buy nila yung naka-float, so negative, naka-drawdown. Yung sell nila positive, so push nila yung price pababa. Tapos magpa-pullback, magre-retrace. Babalikan nila yung floating position nila. So kahit konting profit lang yan or break-even sila, i-close nila yung sell. So eto yung sasabayan natin sa mga entries. Pero hindi, eto po kasi, di ba sa OB, kapag naka-break siya ng structure, may impulse move tayong nakita, tinitrade na natin agad. So, kunwari, ito siya. Meron tayong order block. Tapos, break of structure. Hindi po lahat ng nakikita natin na impulse move, break of structure, hindi lang ganun. Or meron tayong ibang mga confirmation. Okay, sa pagte-trade. Ako po kasi nung nag-start, ganyan lang din yung alam ko sa SMC. Kasi yung sobrang basic. Kapag naka-break ng structure, okay, pa-plot ko na tong magpa-plot na ako dito, magsiset na ako ng buy. Pero minsan, or madalas, ang nangyari, pagka wala pa yung retracement, etong move na to, may impulse move, wala pa yung retracement, i-violate nila yan. Bakit? Kasi meron pang order block na pwedeng i-fill dito sa baba. Question po dito sa order block. Ma'am, question Ano po yung dun sa order block. Sige, go, sir. Yung, di ba po ma'am sabi nyo, babalikan nila yung parang hinedge nila? Oo, tama. Ibig sabihin po ba ma'am, hindi pa nila i-close yung winning position nila para mag-continue ulit yung nanalong parang bullish nila, bias? Eto sir, pag meron ka nakitang parang nagko-consolidate, nagpo-pullback, ibig sabihin nag-take profit na sila sa market. Kasi tayong mga retail traders, kunwari may isang momentum na candle or malaki yung body, hindi natin mapapagalaw kahit pagsamasamahin natin yung pera nating retail traders, hindi natin kayang pagalawin ng sobrang laki. Okay, so parang sila yung may control din, central banks, mga tawag dito, market maker. So sila ang may control dyan.
So kapag meron kang nakitang retracement, so ibig sabihin nag-take profit na sila dyan. So bumaba na yung volume ng buy, kaya meron tayong makitang retracement. So dito, pagka-close nila dito, so pa-place ulit sila dito ng buy. So yun yung sasabayan natin. Salamat po, ma'am. Okay, so yun. Tapos, Question. ay sige po. Sige sir, ano po yan? Yeah, question, ano rin yung ano, kasi nabanggit mo naman, ano, hindi lang basta ano yung before the impulse, yung ano yung OB eh. Mm-mm. Ano pa yung pwede nating ano, parang confirmatory or parang pang-confluence para ma-confirm talaga na yun yung legit na OB. Okay. Sige, dito, move tayo dito para ito yung mga hinahanap ko sa OB. Yung mga to, ito po, characteristics of a good order block or OB. Kailangan, ito, given na to, madalas nating nakikita itong dalawang to. Impulse move, break of structure. Okay? Ito, kailangan nakagrab siya ng liquidity, engulf. Etong engulf po, kahit ako kasi hindi ko na to masyadong nakakonsider din. Ang lagi kong tinitignan dyan, etong liquidity. Kailangan yung OB na ite-trade ko, nakakuha siya ng liquidity. So mamaya papakita ko yun sa chart. Ito naman, near supply zone and demand zone. So kailangan yung OB natin, especially po sa higher time frame, kunwari sa H4 tayo nakatingin, kailangan nasa mga extreme area sila sa supply or demand. For example, ganyan na lang. So dito, meron tayong order block. Okay, yung last candle before yung impulse move na nakabreak ng structure. So ito, OB, para sa akin, tradable yan. Kasi si market, ang pwede niyang gawin, mag-create muna siya ng liquidity dito. Tapos, pwede rin na may makreate na imbalance dito sa area na to. So, kailangan niyang balikan. At saka, ito yung pinaka-lower high. Andito siya sa extreme point ng area natin, ng supply natin. Kunwari, yan, H4 structure. Tapos, pag punta mo ng H1, madalas na nangyari to. Pagpunta mo ng H1, meron ka nakitang, kunwari, merong OB dito. Okay? H1 time frame yan. Pero pag nasa 4H time frame kasi tayo, pwedeng isang bearish candle yan. Wala tong na to, hindi natin to nakikita, 'di ba? Nangyari 'yon. So yung iba, iti-trade nila to. Magsisell sila dyan, take profit nila siguro, pwede dito or yung mga structure pa nandito sa kabila. Tapos, ang mangyari, ipupush, let's say, pinush yung price pababa, tapos iangat nila. Etong OB na to, na-stop out. Tapos nag-create ng liquidity yung market, ayan. So etong OB na nasa taas, para sa akin, ito yung high probability trade or high probability setup or OB. Bakit? Kasi nakagrab siya ng liquidity, nakabreak ng structure, may impulse, tapos andito siya sa supply zone natin. Yung mga nakita kong setup po, madalas mga ganyan lang din. Sabi ko nga, kung ano yung mga tinuturo ko sa mentorship, yun lang din talaga yung strategy ko. Wala nang iba na, kasi may iba na, eto muna, tapos parang hindi nila ituturo lahat, tapos may premium package or premium pa daw, mga ganon-ganon. Pero yung akin po, eto na. Kumbaga, nasa estudyante na lang talaga kung kung sisipagin niya talagang mag-chart, masasanay ka kasi sir pagka lagi kang nakatingin din sa chart tsaka pagka nagjo-journal ka. So, pakita ko yung mga yung mga trades. Ito wala na akong dyan. Close na yung trade ko dyan. Ganito lang din. Ano ba yung mga trade ko last? Okay. Para magawa natin siya. Makita niyo mo.
Okay, so eto, sinend ko to sa Discord group namin, parang ganito lang siya. Meron akong nakitang order block dyan. Sir Angelo, question. Kung ikaw, based sa na-discuss po natin, alin dito yung kukunin mo na order block na bullish for buy? Yung nandun po ma'am sa medyo gawing gitna, yung parang may engulfing ba yun? Dito, sir? Tama? Apo. Apo. Okay. Sige. So, plot natin. Ang kukunin ko dyan itong blue. Pero, redefine ko yan. H per OB. So, ito yung kinuha ko niya. Yan. Na-refine ko kasi malaki yung magiging stop loss ko dyan sa H4. So, ginawa ko ito. Dito yung entry. Ito siya. Tapos, ayan. So, dito, para sa akin, yung POI ko na yan, valid siya. Bakit siya naging valid? Naka-grab yan ng liquidity. Ano yung nag-grab na liquidity? Ito. So, ito, liquidity yan. Tapos naka-break din siya ng structure. Ito. Etong mga ganitong ganitong like pattern, 'di ba? Yung si market nag-drop siya, mabilis, may momentum. Tapos yung pagbaba niya hanggang dito parang nagko-consolidate or nagre-range lang siya. So para sa akin, yung move na to, mahina na, kumbaga weak na yan, pwede nang mag-reverse yung trend. So yung nakita kong confirmation dyan, eto, merong minor break of structure, meron ka ding break of structure dito. Kaya kinuha ko to na valid OB. So tinrade ko siya, pero nag-close ako dyan, 60 pips. Ayun, alam ko itong candle na to. So hanggang dito lang yung na-trade ko, kinlose ko siya. Tapos, nung kailan ba yun? Friday ata yung Saturday. Hindi, Friday or Thursday, mga ganong araw. Pagpunta ko ng lower time frame, meron ako nakitang bagong POI. So parang dito siya. Ito. Bakit parang iba yun? Chart makeup. Ito yung sabi ko, kapag merong nag-body break dito sa high na to, hahanap ako ng OB. Dito, meron ako nakita na POI. So, ito yung POI. H1 week 3. Okay, so Ali, ano naman tong week 3? Share ko sa inyo. So, yung week 3 na to, pagka nasa demand area siya, ganito yung parang itsura. Mas mahaba yung wick nung pangalawang candle. So, etong wick na to, parang eto na yung magiging POI ko or refined order block ko na. Ngayon, pagka nasa taas naman sa sell, mas mahaba ulit yung yung wick nung kabila, nung pangalawa. So, ibig sabihin dito, yung wick ni candle number 2, nag-grab na yung liquidity dito sa wick candle number 1. Clear po ba tayo dito? Yes. Okay. Yes po. Okay. So, yun. Kaso, nangyari, nagtuloy-tuloy siya paakyat, hindi na nabalikan tong POI ko dito. So, target ko dyan, yung pinaka-target ko talaga dito. Bakit hanggang dyan? Kasi previous structure, tapos liquidity din to. Maraming mga orders din dyan sa area na yan. Mga resting orders. Pwedeng buy stop, sell limit,
or yung mga stop loss. Tapos dito, anong nangyari dyan? Liquidity grab lang. Yung ano ko, eto, dito yung mga parang expected area ko. Nababalikan, retreat. Tapos, anong nangyari? Eto, week lang siya. So, nag-week lang. Sabi ko, pwedeng, since nag-grab na yung liquidity dito sa taas, may invalid na tong POI. Bakit? Kasi yung liquidity ulit sa baba, yung possible nilang babalikan or kukunin. Ito, bumaba to. Okay, binalikan dito sa area na to. Ito, order block ulit. Pero hindi ko po yan na-trade. So, clear ba tayo dito sa OB? Ma'am, question po, ma'am. Yung dyan po, di ba, order block din yun nandun sa parang malayo-layo na. Saan po, sir? Ito pong bago niyong pinlan. Opo. Oo. Gaano katagal, ma'am, valid yung isang order block? Yung OB, sir, para sa akin, valid siya hanggat hindi pa din nababalikan. So, kapag nabalikan na, tapos na, parang eto, di ba nabalikan na to? Nabalikan na tong OB na to, tama? Yes po, ma'am. Opo. Pero, yung pagbalik niya, anong nangyari? Pagbalik na dito, hindi siya nag-body close. So, ibig sabihin, tapos na din sila dito sa area na to, possible na i-violate na yan. Kasi dito, kung mapapansin nyo po, merong fresh na order block na na-create. Tama? Opo. Yung time frame to, page 4. Ito yung ano din ng mga ibang students ko na nag-SMC na. Kukunin pa nila to, kahit na nakita nila na liquidity grab lang siya or LG. Hindi siya nag-body close. Pero kung ako po, kunwari ito, nag-body close, yan, kukunin ko to, ititrade ko to. Bakit? Kasi body break siya eh. Pero kung week lang, hindi na. Pero etong week na to, kung pupunta ka ng H1, valid siguro yan. Body yan. Ay, hindi rin. So, hindi rin pala siya body. May mga instances kasi na ganun. Sa H1, body break siya. Pero sa H4, week break lang siya. Tandaan nyo, mas ano po, mas i-respect pa rin yung mga higher time frame na order block or yung market structure natin. Ako kasi, ang buy ko dito, kaya ako nag-buy, tina-target ko hanggang dito sa area na to. Bakit? Retracement yung pag-buy ko dyan. Pullback lang. So, kaya, ayun. At nangyari, liquidity grab, wala na akong entry, pinush na ulit pababa. So, eto naman, kunwari, sir, nakita mo to, OP sa H1. Check natin. Valid OB sa H1. Check natin na saan siya sa higher time frame. Pwede din pala. Valid body break. Pero, ako po, kung ako ang tatanungin dyan, mas maghanap ako ng buy opportunity. So, ito siguro mas kukunin ko pa to. Tapos, ita-target ko hanggang dito. Yan. So, kung iti-trade ko yan, masyadong malaki, 40 pips. So, gagawin ko dito, mag-aantay ako ng, pwede mong iset to na take profit, previous structure. Or kung mag-hold ka ng trades, gusto mo mag-swing, pwede mo yung i-target. Dito, ang antayin ko na pattern, ano pa rin, same pattern. Pagka nasa 15 minute, change of character ng 15 minute. Tapos ito yung mabubuong bagong OB. So dito yung magiging entry ko. And yan. So yung entry ko nun, since malaki to, move ko dito. Ito na yung fresh. Kunwari. Dito na siya. Yan. So parang ganyan yung magiging stop loss ko. Try ko hanapin yung mga exact trades na
Coaching na pala ito. Ito, UI. Super body. Pero, antay ng confirmation. Kunwari, iti-trade mo yan. Pwede mo tong iset kasi 30 pips lang. Pero kung gusto mo ng medyo confirm, conservative type of trader ka, gusto mo lagi may confirmation, same pattern pa rin. Kailangan niya makabreak ng structure sa lower time frame. So, ayun, eto, ayan, share ko tong dito. Ito miss, ano to, wala akong na-trade dito. Dalawang pending order kasi hindi rin ako nakatingin. Ito yung kinuha ko na order block, tinrade. Ito yung 30-minute, kung ito yung tinrade ko na trigger, kaso dito sa 15-minute ang kinuha ko na refinement. So, naiwan, tapos naiwan ulit, dito sa 15-minute naman ulit yung kinuha ko na week 3. Ito siya, so naiwan din. Tapos, dito, meron akong trade. Ito siya, na-catch ko tong 30 pips din ata tong inangat neto. London session. Pero binrake even ko lang. Kasi in-expect ko sana dyan, aabot siya hanggang dito para i-grab yung liquidity din ulit. Or yung previous, i-violate na yung previous high. Babalikan niya tong order block dito sa area. Kaso, walang momentum. Sabi ko, pagbalik nito, since wala siyang na-break na structure, ito. So, bumalik siya, kaso hindi niya na-break yung high na to. So, ibig sabihin, weak yung order block na nandito. Kaya, binrake even ko siya kasi possible bumaba. Bakit? May mga liquidity na na-create dito. Yan, liquidity. So, yun, bumaba. So, yung mga nakabuy dyan, wala silang stop loss, na-hit yung mga, kung wala silang stop loss, pwedeng nag-draw down sila dyan, pero umangat din naman. Kumbaga, nag-grab lang talaga to ng mga liquidity, resting below ng trend line na yan, or ng mga resting orders. Ano pang question po sa order block? May example po kayo, ma'am, ng order blocks lang talaga na chart. Hanap tayo dito. Or dito na lang. So dito sir, ito mga OB to. Ayan, yung mga pinlot ko kanina. Ito yung OB. Kinuha ko dyan is ito. Try natin para makita. Ito yung kinuha ko. Ayan, so OB yan. Kinuha ko yung week, kinover ko siya. Kasi pwede yung balikan, yung week na yan. So bakit yan naging OB? Naka-break siya ng structure. So dito. Ayan, na-break tong structure mo dito. Tapos, ito pa yung mga order block. Pwede din to. Minor structure ang na-break niya. Ayan, mga OB yan. Dito din, ito yung break of structure mo. Tapos, meron kang order block. Pero, hindi ko to kukunin. Ayan, kunwari, yan. Order block din yan. For buy naman, bullish. Pwede tong OB. Ayan siya. Tapos yung isa naman, pwede din ito. Ayan yung mga bullish order block. Kahit, kahit magkaparehong color or magkaiba, basta yung last candle before yung impulse mo. Ang question po additional, di ba ma'am, mas grab liquidity after OB po ba yon? Yung mas grab liquidity? Gusto mo makita sir yung OB na nakagrab ng liquidity? Opo. Okay, hanap tayo. Ito. Ganito yung itsura.
wala mo ng candle. Pakita ko siya sa drawing. Ito, sir. So, ito yung OB na nakagrab ng liquidity. So, bakit nakagrab yan ng liquidity? Anong gagawin ng retail traders dito? Di ba? Ito, resistance yan or equal high. Tama? Yes po, ma'am. Ang gagawin nila, mag-short sila dito. O, kunwari dito, mag-short sila, stop loss above. Ayan, above ng resistance or double top. Pero tayo, yung mga equal high na yan, resistance, para sa atin, liquidity yan. Iba-violate yan ng price or ng market maker, ipupush nila, iangat nila para makuha yung mga stop loss. So, etong OB na to na nandito, para sa akin, valid siya. Bakit? Nakakuha siya ng stop loss. Okay. Ayan. So, ngayon, since bearish ang trend natin, ngayon, makakabuo ng story dyan na since tapos na yung liquidity na nasa taas, bearish naman ang market structure natin, naka-break naman siya ng structure. So, etong OB na to, or yung sell mo dyan, pwede mong i-target etong previous low. Or, kung kunwari, after mag-grab yung liquidity na nasa taas, pwedeng yung market, ang gagawin niya is ganito. Gagawa siya ng trendline liquidity. So, ano naman ang trendline liquidity? Ito yung support or, di ba, sa retail, ganito ang gagawin nila. Kapag nag-touch yung price dyan sa trend line, buy lang sila ng buy. Tama ako kasi ganyan ang ginagawa ko dati nung nag-start, nung retail pa lang. Yan, parang ganyan yung magiging entry nila. So, anong nangyari dito? Kuha na to, tapos possible kukunin ulit yung trend line na yan. Ipupush nila yung price pababa. Nagigets ba siya? Apo, ma'am. Etong mga ganitong schematic or mga pattern, lagi, yung mga nakikita ko ding setup, ganyan lang din. So para sa akin, yung mga, ano na yan, OB na yan, malaki yung na mag-play out sila. Salamat po, ma'am. Okay, you're welcome. Dito, siguro sa na lang, i-share ko yung mga ibang trades na nakagrab ng liquidity sa lower time frame. Ito, ayan, example. Ito pong OB na to, diba may OB dito? Mitigated na to. So, wala na to. Sure. OB. Tapos na yan, nabalikan na kasi to, pero ano nangyari? Pagbalik niya dito, hindi naman siya nakakreate ng impulse. Hindi niya na-break yung structure dito. So, ngayon, ito, weak na tong area na to. Walang na-create na fresh na order block. So, possible, bababa yung price. Bakit? Para mag-grab yung mga resting liquidity din dito. Yung POI ko dyan for buy, ito. Ito ata kinuha. Yan. Check ko yung isa kong chart. So, yan yung ko. Ito yung trade idea ko or setup ko for this week. So, kung hindi mag-play out to, or kung ano unang puntahan dyan, yan yung entry ko. Kunwari, akyat to. So, dito ko hanap ng sell. Magbababa to, hanap ako ng buy dyan. Para sa akin, kung akyat man to, malaki yung chance na mag-hold din to para i-grab yung liquidity na nandito. Game of liquidity pa rin. Yung mga ganitong pattern, kailangan nyo lang din masanay. Yung mata nyo, isanay yung mata nyo sa mga ganyan. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit lang din yung mga nakikita or nangyari sa market. Parang dito, example. Merong OB dito.
Ayan, POI, may order block ka dyan. Same pattern lang din. Liquidity. Tapos dito, nag-grab na din yung liquidity. So, nung nag-touch yung price dito sa order block, sabay baba. So, kung na-trade mo yan, na-catch mo to, ilang pips din ang pinagsak mo. 40. Take profit mo, previous structure. So, okay pa din. Kahit nga 80 pips lang, okay na yan. Kung intraday trader ka lang. Question pa po sa order block, sir. Mga sir. Okay pa naman. Okay pa naman. Sige. Ito, next session natin i-discuss some types of code. Move tayo dito sa order block refinement. So, ito, order block refinement. Bakit natin, Sir Angelo, pakibasa po muna. That big blue candle is our OB. However, within that candle on a lower time frame, there is a clear OB, and this is now our refined OB. You can go down by as many time frames as you like. Tip: if you are happy with the RR from a particular time frame OB, then simply use that one. Don't get greedy and don't use lower time frames if it makes you anxious. Ayan, refinement. Bakit natin ginagawa yung refinement? Para po mapaliit natin ang risk. Okay? Kung nakita niyo yung ginawa ko kanina, from higher, naghanap ako ng order block sa lower time frame. Pero ang pangit naman kasi dito pagka over-refinement, yun nga, hindi na nababalikan yung setup mo or yung pending order mo madalas. So, kunwari, ito yung H1OB natin. Let's say, 30 pips. Ikaw na trader, medyo nalalakihan ka dyan sa 30 pips. So, ang ginawa mo, naghanap ka pa sa 1 minute, 5 minute. Ngayon, meron kang nakita, siguro ang range lang nito nasa 5 pips. So, ito yung kinuha mo na order block. Diyan ka nag-set ng pending order ng sell limit. Kaso, ang ginawa ni market, nag-drop, nag-retrace, bumalik siya dito. Okay? Pero, eto na, tumuloy na siya pababa. So, kumbaga, naiwanan ka na dito ng entry. Siguro, ang pwede mong gawin dyan, huwag mo na lang din lalakihan na masyado yung lot size mo, i-manage mo na lang. Para kung gusto mo mag-entry dito sa open, para lang hindi ka maiwanan ng setup, pwede din naman. Or kung gusto mo, dito sa 50% ng order block natin. Na kukuha po ba yung refinement? Yes po. Okay. So next, eto. How to trade OBs. Locate your higher time frame OB. So ito yung start tayo sa higher time frame. Pwede ka naman maghanap sa daily, sa weekly. Depende po kung anong type of trader ka. Ako, ang ginagawa ko kasi sa daily, chine-check ko kung bullish, bearish ba. Hinahanap ko yung range ko. Tapos sa H4, ipo-plot ko din yung mga OB kung saan yung bullish and bearish OB. So, hinahanap ko yung mga yan para alam ko kung hanggang saan pwedeng pumunta yung price or pupuntahan pa niya. Okay? Pag meron ka nakita sa higher time frame, refine mo lang siya, bababa ka ng lower time frame. So, dito sa lower time frame, pag okay ka naman na sa RR, pwede mo naman yang i-trade na. Okay? Tapos, ang mga setup natin, pwede sa open ng order block. For example, dito, bullish. Pwede mong entry dito sa open. Pwede mo din entry yung sa 50% ng order block. So kahit wala ka ng tignan na confirmation sa lower time frame, kung dito naman yung entry mo sa 50%, okay lang yun. Tapos yung target, kung bullish ang trend, mga previous structure lang. Ako ganyan. Ayan. Kunwari, ito, na-break. Naka-buy ka dito, target mo, ito. Previous higher high, previous structure. Nakukuha po ba? Yes. Yes. Okay. Sige. Hanap tayo. Start tayo sa daily. Parang babagsak to. Okay, daily. Ito yung trading range natin.
Tapos, ito yung mga order block. So, ito yung daily. Ito. Okay. Ali, question. Valid ba to na OB? Ite-trade ko ba yan? Or kukunin ko ba siya? Para sa akin po, hindi ko siya kukunin. Mas kukunin ko pa dyan etong nasa taas. Bakit? Bakit ito at saka ito? Kasi kung mapapansin nyo dito, wala siyang wala siyang impulse move na na-break ng structure. Kasi merong nahalong color blue candle. Pero kung ito naging bearish, kunwari, bearish candle lahat yan, ito yung kukunin ko, etong nasa taas. Nakukuha po ba? Bali po ma'am yung impulse move dapat halos parang consecutive na dun sa bias ng candles na yun. No, sir. Dapat pare-parehong color sila. Hindi pwede yung nag-pause. Parang eto, di ba? Parang dito sa ano na to. Ito yung pinaka-high niya. Kaso may momentum naman, dalawang daily bearish candle. Pero yung pangatlo naging blue. Parang nag-consolidate yung price dito. Yes po. Okay? So nag-consolidate. Tapos, etong blue na to, etong maliit na to, dito nag-start yung break ng structure. So para sa akin, mas importante tong area na to. At saka ito. Dito naman, minor structure lang ang na-break niya. Pero para sa akin, ito. Kukunin ko to na iti-trade. Kung akit yung price, for example, nag-touch siya dito, tapos violate na, dito yung hahanapan ko ng POI. Or ng order block pa. Clear po ba tayo? Apo, salamat po. Okay. Dito, hanapan natin to ng refinement. Ilan ang range na. Okay, so for example, ito po, from 65 pips, hahanapan natin siya kung meron pa siyang ibababa. Okay, so dito, ito yung nakikita ko sa H4. So dito sa H4OB na to, pwede ka pang makahanap dyan sa lower. Sa H1, siguro etong week na to, merong OB dyan. Ayun, so ito yung H1 refinement. Kung malit lang ang difference nila, ano na, parang ang kukunin ko na is yung H4. Ilang tips ba ito? 30 pips lang. So, ang kukunin ko na dito, sir, is yung H4 na. Pasok pa rin sa, ano ko, sa stop loss ko. Yung refinement, ano yun dapat nasa loob siya ng range natin kung magre-refine tayo. Kasi dito, di ba, meron pa tayong nakitang mga malilit na ano, dito sa H1, parang meron namang valid na order block, tama? So dapat, pagka magre-refine ka, nandun siya sa loob ng higher time frame OB. Ito, Ma'am, question po ulit, ma'am. Okay. Yung, di ba po kunyari, ma'am, dyan sa bearish OB, yung entry ko po ba, ma'am, dun sa 50% or dun sa open nung bearish candle or yung sa ano, yung sa hinedge nilang candle? Ikaw bahala, sir. Pwede ka sa 50%. Kunwari, itong H4OB ang iti-trade mo, ganito yung magiging setup mo. Dito sa 50, kung H4OB ang kukunin mo, pwede ka dyan. Or pwede ka dito sa open. Same stop loss na. Ikaw bahala. Sige. Yan. Parang ganyan yung magiging setup mo. Tapos, ang take profit mo, pwede ka dito. Kunwari, ito muna yung structure na nakikita natin. Nag-drop siya, tapos bumalik siya dito. Ito, take profit mo to. Pero sabi ko nga, hindi natin kailangan maging Superman na ita-target napakalaki. Or hindi ka pa magse-secure. Kunwari, bumaba na yung price hanggang dito. Hindi ka pa nag-secure ng partial. Tapos, eto kasi, pwedeng umangat ulit yan. Para safe na din yung account mo, reward mo din yung sarili mo sa setup. Mag-secure ka.
20-30 pips, mag-take partial ka. Ako, ang ginagawa ko po, minsan, ganito. Kunwari, gusto ko mag-open ng, let's say, 1 lot dito. Ang gagawin ko, isang 0.50 muna. Tapos, kung tingin ko na umaakyat siya, mag-open ulit ako ng 0.50 dito. Pero, same stop loss lang. Ngayon, kapag bumaba yung price, kunwari, bumababa na siya, nag-positive na to ng, let's say, 20 to 30 pips, i-close ko na yung isa. So, ang i-close ko dyan, yung una kong in-open. Bakit ko i-close? Para makapag-partial or ma-secure ko na yung $100. Ngayon, kapag bumababa pa siya, yung, di ba, meron pa akong isang naiwan na entry. So, close na tong isa, yung na-trade ko sa open. So, running na lang po is yung dito sa gitna. So, let's say, running to ng 30 pips. Nag-profit na ng $150. Yung break-even or yung stop loss mo, pwede mo siyang iset ng break-even. Ayan, para risk-free. Or i-positive stop loss mo siya. Paano natin gagawin or saan natin isa-set yung positive stop loss? Diba dito, merong mga break of structure. Pwede mong iset yung trailing stop mo dito. Every time na ma-break na yung structure, i-adjust mo lang. Dito na ulit. Pag na-break ulit yung structure, tapos dito na. Para kung umakyat man to, kunwari, na siya, bumaligtad na. At least, kahit na-hit yung stop loss mo, profit pa rin siya. Nagigets po ba? Salamat po. Okay. Sino pa po may tanong? Sa regarding refinement. Ay, ma'am, another question po, ma'am. Ay, sige po. Yung sa OB po ba, ma'am, yung large lang po ba yung sa basihan nun? Hindi na po ba tinitingnan yung volume din? Yung volume na ito, Opo, ma'am. yung sa baba. Opo. And ako, hindi ko masyadong chine-check din yung volume. Basta nakita ko may momentum, break of structure, tapos mga sunod-sunod. Kasi parang dito, hanap tayo ng example. Ito. Ito, sir. Ito, good example din to. So, dito, yan. May iba na, kunwari, titrade nila yan, kukunin nila na OB. Naka-break ng structure, okay? Pero ako, hindi ko yan ititrade. Bakit? Kasi hindi niya na-break yung H4 structure, major structure natin. Siguro, pwede mo siyang i-trade for scalping, mag-sell ka dyan, pero wag mong ita-target yung medyo malaki kasi wala ka pang confirmation na na-break na yung major structure natin. Mas maganda kung ang OB natin na kinuha is ang na-break na major structure. Ayan, dito share ko sa inyo yung entry ko dito. Bakit ako nag-buy? Ito. Parang kinuha ko to na, kasi yung mga week, kinukuha ko din po sila na parang area of interest or point of interest. Ito lang po, parang dito yung ayan, ito yung nakita ko. Ito yung kinuha ko na. Parang POI, yung week na yan. Kasi nakita ako dito, merong week 3. So, nag-risk ako ng parang 20 pips. Oh, 20 pips ba ito? Yan, parang 20 pips. So, kinuha ko tong week 3 dito. Tapos, kinover ko din yung stop loss kasi pwedeng bumaba yung price. Wala pa akong strong confirmation na aakyat siya. Kaso sabi ko, maganda naman ang RR, pwede siyang i-trade. So, ang tinarget ko dito, etong week na to sa taas. Para sa akin kasi liquidity yan. V-shape. Okay. Kung familiar po kayo sa mga move na ganito, kunwari yan, tapos biglang akyat. Eto, liquidity yan. Tapos sa taas naman, tapos biglang baba, eto, liquidity. Parang yun nangyari dito. Kinuha ko to na liquidity. Kasi kung saan ang liquidity, doon ang possible na puntahan ni market.
Tapos, dagdag confirmation ko pa dyan, yung sa lower time frame, OB. 5 minutes ba yun? Hindi. Eto. Ayan. So, eto yung naging confirmation na sabi ko, pwedeng umakyat yung price. Kasi, bakit? Merong valid break of structure dito. So, na-break na to. Ayan, may impulse. Tapos, dito yung pinanggalingan, dito sa candle na to, yung impulse move paakyat. Ay, nawala ata ako. Ay, sorry. Ayan. So, dito po, ito yung kinuha ko na, nakita ko na POI. Tapos, kinuha ko siya na valid kasi may momentum, break of structure. Tapos, binalikan to. Tapos, umakyat na siya. Ang kinlose ko kasi dyan, nag-partial ako, 20 pips partial, tapos break even. Pero wala na akong trading dyan. Kinlose ko na yung trade ko po kanina. Kasi, ayan, yan yung in-expect ko na per trade idea ko. Sinet ko to kahapon, inanalyze ko yung chart dito. Pwede to maging POI, per point of interest. Pag hindi mag-play out etong OB na to, kasi meron pang liquidity na nandito, possible etong dalawa. Diyan yung mga hahanapan ko ng opportunity. Pero kung mag-scalping ako mamayang ayan, pa New York session, kung meron ako makitang opportunity na sell or buy, mag-scalp lang din ako. Eto, same pattern lang nung kanina na pinakita ko. Drop. Tapos, liquidity din. Ito. Yan. Liquidity to na nakita ko kasi. Liquidity. So, sabi ko, ito, possible, balikan niya to. Pwede mag-hold to kasi nakagrab siya ng liquidity. Question po dito sa order block. All good. All good naman. Okay. Okay, so dito naman, for example, magka-confirmation entry. Ito yung aantayin ko na high na ma-break. So kapag, since andito na siya sa H1 na POI, meron pa pala dito. Yan, kukunin ko to na refinement. Kunwari, ayoko ng medyo malaking stop loss. Ito, refinement siya sa 5 minute. Pwedeng, kunwari, magti-trade. Ganito. Cover ko yan. Malaki pa rin. 20. Yan. Parang ganyan yung magiging setup. Pero kung gusto mo ng confirmation entry, ganito. Ito kasi yung structure natin. Kapag na-break to, confirm na possible na tumaas yung pair. Yan. So, parang ganyan siya. Mas maliit ang risk mo dito kasi ito na lang ang kukunin mong low. Parang ganito siya. Ito yung order block sa lower time frame, confirmation entry mo. Yan. Kung scalping ka lang, pwede ka dito. Pero kung gusto mo mag-hold ng trades, pwede ka din dito. Kasi may order block din dito. So, pwedeng i-violate niya or itutuloy niya ulit yung trend para balikan itong OB na to. So, yung assignment nyo po, gawa kayo ng trading range. 3 pair. Start kayo sa daily. Daily, H4, H1, M15. Trading range. Tapos, lagyan nyo ng order block din. So, order block, start kayo sa higher, pababa hanggang 15-minute muna sa refinement. Okay? Tapos po, yung recording, isa-send ko na lang siya pagka na-convert. Send nyo na lang po sa akin yung email address mo. Okay. Okay po. Sige po, wala nang tanong Salamat po, ma'am. Okay. Thank you. Okay Thank po, you, you're thank you. welcome po. Bye-bye. Okay, bye-bye. Kailan ang next session natin? Yung next session po natin sa Wednesday po. Wednesday. Same time. Apo, same time. Alright. Okay, thank you Thank po. you. Lunch Thank you, na. Coach. Ay, dinner Thank na. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.